Tayo po manalangin ng mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis, maraming presensya, yung pinagabaan sa bansa namin. Maraming salamat, mahal na sa ilangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng adults choir, youth choir, children's choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, matugtugin instrumentalist sa langisan, sa magbibigay salamat sa mga anak matatapat. Aral ng salita, malapin Jesus, ikaw magpala. Sa ganang akilo ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timo sa bilipan daw sa opposing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords. I'd like to give double honor, respect to the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children, nabati ko rin ang beloved in-laws, ating beloved Mr. Paul, kasama natin. Nabati ko rin at ating beloved preachers, beloved co-workers, mga awit, manunugtog, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, na mahal, magandang umaga po. Hapon, purihin natin malapit on. Medyo mainit, mahal, paki-adjust yung temperature ng mga air conditioner natin, mahal. Naka-auto kasi dapat mababa yung temperature para lumamig, mahal. Kindly read 2 Peter chapter 3 verse 3. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, ang talatay 3. Na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ng ayon sa kanilang masasamang pita. 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ituloy ko minamahal yung 2 Peter chapter 3 verse 3. Sa huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang mga masamang pita. 4. At magsipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Tuloy-tuloy. 5, verse 5. Pakibilas. Sapagkat sa niyang nilimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitan ng tubig sa magitan ng salita ng Diyos. 6. Nasa magitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Tuloy. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. 8. Tatapuan, huwag ninyong kalimutan ang mga minamahal. Ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. 9. Hindi mapagliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi naibig na
sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Palakpakan muna natin ating malapayon na mahal. Ayon sa mga balita, just recently, na mahal, bagong-bagong balita, US, EU, European Union countries, o then NATO, then mga Western countries, already decided to go to war. May mga balita po na hindi po sinasabi sa mga dito sa atin. Yung malalaking news stations sa bansa natin, hindi sinasabi. Pero yan po nakaredy yung US, European Union, NATO, maraming bansa yan. Then mga Western countries already decided to go to war. Nakaready na sila sa gera. Kaya nga, dito sa binasa natin, na mahal, hindi mapagpaliban lang Diyos sa kanyang pangako. Sabi ng iba, hindi totoo na siya babalik. Ngunit, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Gagawin niya ang kanyang pangako. Malapakan natin, malapay no? Amen? Sabi nga dyan sa 11, sa binasa natin, 2 Peter 3:11, lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw. So, sa panahon natin, ang war o gera ay nuclear na. Yung pinakahuling war, before the Lord comes in the air, nuclear war. Nuclear war, talaga mapupugnaw ang lupa. Ganun sa katindi yung mga sandata na nakahanda ngayon na mahal. Diyan sa Russia, America, Western countries, na mahal. Ang dami ng sandata, there are thousands of nuclear weapons. At nakasulat sa Biblia, minamahal. Kaya sabi niya sa 11, iyamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw na ganito. Ano ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? 12. Na ating hinintay at pinakanalasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Day of the Lord. Kaarawan ng Diyos, walang iba. The second coming of our Lord Jesus Christ. That is the day of the Lord. Amen? Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw. That is the result of nuclear weapon. Mapupugnaw. War na hindi pa nangyari before. Mangyayari lamang during the day of the Lord. Kaarawan ng Panginoon. At ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Yun po yung nuclear war, nuclear weapon. Pag sumabog yan. Kaya nga minamahal, kaya sabi na binasa natin, nalalaman natin ng mga bagay na ito ay mapupugnaw. Anong klaseng pagkatao ang dapat natin gawin? Sa 11. What manner of persons ought he to be in all holy conversations and godliness?
Yamang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ay nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay. Pag nangyari yan, minamahal, ang mga banal lamang ang iingatan at ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Diba? So praise the Lord! Lahat ito mawawala. All the things that we are seeing now will vanish away. Lahat yan mawawala. Pero ikaw na nagpatuloy, ikaw na lumaban sa mga tukso, ikaw na lumayo sa kasalanan, kahit na ikaw ay natumba, bumangon ka, pinagpala ka, magmamana ka, nabuhay, nawalagan ka. Kaya sabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Kahit makamit natin lahat ng mga bagay dito sa mundo, ngunit mapapahamak ang ating kaluluwa, ay walang kabuluhan. It is not bad to have wealth. It is not bad to have possessions. But it is bad when possessions possess you. Hindi masama magkaroon ng kayamanan sa mundo. Ngunit pag kinukontrol ka ng kayamanan, doon po nagiging masama. Mahal. Ang gusto ng Diyos, pinagpala ka. Pero kaya sabi ng Biblia, anong klaseng pagkatao nararapat sa pamumuhay at pagkamaawain? Hindi basta-basta dapat ng kabanalan natin. Dahil kahit magkagera dito sa mundo, mahal, kahit dito sa gitna natin may sasabog na nuclear weapon, pag tayo matuwid at banal, hindi tayo masasaktan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At ako'y naniniwala na tayo dito ay binanal ng ating mahal na Panginoon. We have been separated from the world. Kaya sabi ng Biblia, the Christians are sanctified in Christ Jesus. Sanctified. Hiniwalay sa kasalanan. Hiniwalay sa mundo. Mahal. Sa kasamaan, hiniwalay. Tinawag tayo dito. Mula sa kadiliman, tayo dinala sa kaliwanagan. Mahal. Pero hindi natatapos. Kailangan lumalaban ka. Na mahal, gusto ng Diablo, ibalik tayo sa ating buhay na masama dati. Kaya nga, kailangan lumalaban ka. Huwag kang titingin sa mga nangyayari sa mga katitisuran. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lamang ang magliligtas sa iyo. Huwag kang titingin sa kanino man. Dahil ang Diablo umatungal, nagharap ay masisila, gusto sirain, ayaw palampalataya. Kaya maglingkod ka ng totoo, banal, matuwid, lumayo ka sa kasalanan. Dahil ang kaligtasan mo, hindi kaya bayaran ng kayamanan sa mundo. Lahat ng nakikita natin sa lupa na ito ay matutupok. And this will happen anytime. Kung titingnan mo ang banal na kasulatan at ano nangyayari sa mundo, makikita mo, minamahal, na nandito na talaga tayo. Sa dulo ng mga hula. Nandiyan na lahat ang mga tanda. Nangyayari na. Kaya, matindi dapat ang ating kabanalan. Anyo ng pamumuhay. Ang sabi dyan, at magkamaawain. All holy conversations and godliness.
pagkamawain. Many people are dying every day. Ang daming napapahamak araw-araw. Pinagpala ka dahil nandito ka sa tunay na gawain. Kailangan ipanalangin natin sila. Maawa tayo sa kanila na dahil tayo rin ay kinawaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. James chapter 1 verse 12. Kindly read. Juan 1:12. Datapwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mapalad yung mga nagtitiis ng tukso at mga trials. Kasi pag may trials tayo, yan yung tukso yan. Pwede ka lumabag sa salita ng Diyos pag may pagsubok, may tukso. Pero mapalad yung nagtitiis ng tukso. Kahit na may trials, hindi ka tumitigil sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pagkasubok sa Kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Tatanggap ka ng buhay. Tatanggap ka ng pagpapala pagkatapos mo dumaan sa mga trials. Marami sa atin, ayaw natin ng trials. Kanina narinig natin pa, totoo, beloved sister from Maldives. Diba? Kanina? Sister, ano yan? Sister Micaela? Beloved sister Micaela from Maldives. Diba, narinig ba totoo? Maraming pagpapala. Saganang pagpapala. Anong sinabi niya? Bigyan mo ako ng pagsubok, mahal na Panginoon, para ako'y makalapit sa iyo muli. Kaya nga may pagsubok tayo. Ang layunin yan, hindi para saktan tayo, kundi tayo ay maging malapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang layunin ng trials, para maging malapit ka. Kasi pag may pagsubok ka, nagsusumamo ka sa ating mahal na Panginoon. Nakakaboring yan. Pag puro pagpapala, binabahal. Baka mapalayo ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya, maging wise tayo, minamahal. Huwag tayong malungkot pag may pagsubok. Yan ang susi para makuha mo ang maraming pagpapala. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag tayong uurong pag may mga trials. Dahil yan ay pinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Para lumakas sa iyong pananampalataya. Para makita mo na may yung Diyos na kaya maglutas, kaya-kayahon sa isang mabigat na kalagayan. Kaya-kayahon, makikita mo, may totoo, Diyos na makapangyarihan. Kaya, yan ang instrumento para mapalapit ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Masunod mo ang kanyang banal na kalooban. Kaya sabi Biblia, mapalad ang mga tao nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay. That is the principle of the Word of God. Gusto mo makarating sa langit, tiisin mo ang pagsubok. Gusto mo ng pagpapala dito sa mundo, may pagsubok din. Bawat
paghakbang mo, if you want to step another level of your life as a Christian, may trials yan. Pinagpapala ka na, then, gusto mo pa madagdagan pagpapala, bago ka makarating, may pagsubok yan. Mahal. Kaya huwag kang magtaka. Mahal, huwag kang magtaka. Tiisin mo. Huwag ka manlupay-pay. Magpatuloy tayo. Minamahal, magkaisa tayo sa isang layunin. Dahil tayo tinawag, hindi para ipahamak. Tayo tinawag para kampihin ang kaligtasan at buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord? Ang kalaban natin, hindi nakikita. Ephesians chapter 6 verse 12. Can I read? Ang kalaban natin, hindi po nakikita. Ang Kristiyano, hindi po natin kalaban tao. Hindi nakikita ang ating kalaban. Can I read? Ephesians chapter 6 verse 12. Mga taga-Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadalimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Linaw naman, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi tao ang kalaban natin, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Pamunuan ng kadiliman ang tinutukoy. Kapangyarihan ng kadiliman, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi tao. We don't wrestle against flesh and blood, but against the powers of darkness. Udyukan tayo para labagin ang kalooban ng ating malapit. Iyan ang gawa. Ang kalaban natin, hindi nakikita, minamahal. Walang dugo, walang laman, mga masamang espiritu. Umudyok sa atin na ating labagin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero pinagpala ka, you have the power to resist the devil, because greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan yung nasa atin kisa ng doon sa sanlibutan. Malapakan natin, mahal na Panginoon. If you are not fighting, you will be defeated by the enemy. Yan ang malinaw sa banal na kasulatan. Dapat lumalaban ang mga Kristiyano. Amen? You must be fighting against the enemy. Ang sandata niya ay igugupo ka. Gagawin tayong alipin ng kasamaan. Sa yan, sa mga sandata, nagkaawa, ibabalik tayo. We will make us prideful, mapagmataas, gagawin tayong ganyan. Gagawin ang ating mga mind, ipopokus sa mga bagay sa mundo. Pero, huwag natin kalimutan na ikaw ay binigyan ng kapangyarihan para labanan, hindi tao, kundi dyablo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi diyan sa 6:13, ano sabi niya? Wherefore take unto you the whole armor of God. Dahil dito, magsikuhan naman kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Kailangan natin ng armor, sandata ng ating mahal na Panginoon. Anong sandata?
na nasa atin para tayo makatagal, para tayo makasurvive sa labanan dito, spiritual battle. Anong sandata natin? 14. Yan ang unang sandata. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Number 1 weapon, nangunguna, is truth. Nabibigkisan ng katotohanan. Nandito ba tayo sa katotohanan? Nandito ka na sa katotohanan. Kilala natin sino ang Diyos natin. Amen? Katotohanan. Diyan, ikalawa, may sakbat na baluti ng katuwiran. Having on the breastplate of righteousness. Katotohanan. Una, ikalawa, katuwiran. Matuwid ka. Tumatanggi ka sa mga kalikuan. Tumatanggi tayo sa kalikuan. Lumala tayo sa kalikuan. Tayo'y dinala ng Diyos para maging liwanag, maging matuwid. Yan ang ating sandata, katuwiran. 15. At ang iyong mga paa ay may panyapak na paghanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat ang paa natin, dinadala natin sa pagdadala ng mabuting balita ng ating malapero. Our feet should be shod with the preparation of the gospel of peace. Ang dala natin, ebanghelyo ng kapayapaan. Hindi kaguluhan. Alam natin ang gawa ng dyablo. Kaguluhan. Pagkababahagi. Yan, alam na natin ang gawa ng kaaway, ang ating sandata, ebanghelyo, the gospel of peace. Dala natin, ebanghelyo ng kapayapaan. Yan ang ating sandata. Panyapak ang ating paa, dinadala natin sa paghahayo ng salita ng Diyos. Amen? Kahit saan tayo pumunta, laging binabanggit natin ang salita ng ating malapero. Di ba, mga pastor, bago pinagpala. Humahayo mag-isa. Nangangaral, wala makain. Ilang taon, hindi tumigil, naglalakad para mangaral ng ebanghelyo. Sabi natin mga pastor, naglalakad siya diyan sa Santa Cruz, iniikot siya yan, namimigay siya, minsan para na sa matutumba dahil sa gutom. Pero tinitiis na, namimigay siya ng gospel. Yung mga taong mga may sakit, pinagpipray niya, gumagaling doon sa mga bangketa. Hallelujah! Praise the Lord! Pag nagpapatuloy ka, hindi ka sumusuko, kahit may kahirapan, kahit may pagsubok, tuloy ka sa paglilingkod, sa pagsunod, sa kaluban ng malapinon. Isang araw, itataas ka at pagpapalain ka ng ating malapinon. This is. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Dapat mayroon tayong pananampalataya. Amen? Kalasag ng pananampalataya. Ang pananampalataya, panangga yan sa pag-atake ng kaaway. Dahil araw-araw tayo inaatake ng kaaway. May kalasag tayo ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Oh? Suligi. Nangniningas. Galit na galit ang dyablo sa atin. Minamahal. Pero masasangga natin yan sa magitan ng ating pananampalataya. Malapakan natin, malapayron. Amen? 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng espiritu na, at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa English, ano sabi yan? And take the helmet of salvation, turbante ng kaligtasan. Tayo ba iligtas na minamahal? Ligtas na ba tayo? Huwag kayong magalinlangan. Ligtas na tayo. Malapakan natin, malapain no? Amen? Pag nandito ka na sa tunay na gawain, sure yan, ligtas ka na. Malapakan natin, malapain no? Hallelujah! Praise the Lord!
Yung nga lang, guguluhin tayo ng diablo para ma-discourage ka. Para ang focus may hiwalay. Alam niya kasi na hindi ka na taga-lupa, taga-langit ka na. Kaya guguluhin ka para umalis ka sa iyong paglilingkod. Pero, ang sandata mo, minamahal, walang iba, tabak ng Espiritu, kundi walang iba, ang salita ng Diyos. The Son of the Spirit, there's no other than the Word of God. Turbante ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan, isuot mo. Helmet, turbante. Ibig sabihin, lagi nasamay natin na ligtas na tayo. Yun ang isa sa sandata. Ligtas na tayo. Hindi ka na pwede gapiin dahil ligtas ka na. Amen? That is an encouragement to every one of us. Lagi mo na, ilagay mo sa isip mo, helmet of salvation, ligtas ka na. Yan naman ang katotohanan, ligtas na tayo. Kaya dapat malakas ang loob mo. Harapin mo ang mga trials, ang mga kahirapan, ang gawa ng diablo. Harapin mo at talunin mo dahil ikaw ay ligtas na. Palapakan natin, malapay no. Amen? Ikahuling sandata. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Praying in the Spirit. Ang panalangin, minamahal, ayon sa Espiritu. Kaya minsan, parang nanghihina tayo. Kasi ang panalangin natin, hindi ayon sa Espiritu. Kailangan ang prayer natin, ayon sa Espiritu. Ang sabi sa English, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ibig sabihin, panalangin na sinasamahan ng banal na Espiritu. Amen? Paano mangyayari yan? Panalangin na ayon sa Espiritu. Mangyayari lamang yan pag naggugugol ka na mahabang panahon sa pananalangin. Diba? Say, praise the Lord. Ang panalangin ayon sa Espiritu, mangyayari lamang yan mahabang pananalangin. It takes hours. 2, 3 hours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours. Doon, minamahal, bababa sa iyo ang inspiration ng Holy Spirit. Pag nandyan na yan, minamahal, lahat ng panalangin mo ay makapangyarihan at pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Daing. Kamisan ang iba malungkot kasi nagkukulang tayo sa panalangin. Mahal. Dapat ang pagpupuri natin mahaba. Nagbibilang tayo ng oras sa pagpupuri. Sa panalangin. Yung pagpupuri kasi kasama yan sa panalangin. At mangagpuyat sa buong katiyagaan. Hindi basta-basta ang pagkipaglaban. Nagpupuyat ka ng buong tiyaga. At daing na patungkol sa lahat ng mga banal, pati mga Kristiyano, mga banal, ipinapanalangin natin. Hindi lamang ang sarili natin, kundi pati mga kapwa Kristiyano natin, pinanalangin natin. Amen? Say, praise the Lord. Amen? Pag lagi ka nananalangin, hindi ka pababayaan. Lahat ng mga prayer mo, pagpapala, kaya yan ibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Magpapahayag sa iyo, mahal na Panginoon, if you have sacrifices. Sacrifices of praise, sacrifices of thanksgiving, sacrifices of prayer. Lagi tayo naggugugol ng panahon, sakripisyo sa pagpupuri, panalangin. Ang Diyos mangungusap sa iyo at tutugunin ang iyong mga panalangin. Amen? Natuto kanina, beloved Prop Albeas. Beloved Prop, saan po kayo? Hindi basta-basta yun. Kukuha ka ng exam, perfect, 100%. Mihira yan. Bakit nangyari yan?
because of prayer and sacrifices. Palakpakan natin, malapay, no? Amen? Doctorate. Diba? Kino ng Diyos. Kahit anong gusto mo, kaya. Kaya gawin ang malapay noon. Yun nga lang, may gagawin ka. Manampalataya ka at samahan natin ang gawa. Lahat yan, kaya ibigay sa iyo ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya minamahal, ang ating kalaban hindi po nakikita. Kaya magpakasigasig tayo sa paglilingkod sa ating malapay noon. Kailangan natin magdalanginan sa isa't isa. Sabi nga ng James chapter 5, verse 16, can you read? James chapter 5, verse 16. Ay po sa aklat ng Santiago 5:16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tila mo, minamahal? Huwag tayo magtatago ng kasalanan. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Pag nagtatago tayo ng kasalanan, hindi tayo magtatagumpay. Ipahayag natin. Mga pahayagan lang nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Palapakan natin, malapay noon. Pag nagtatago tayo ng kasalanan, hindi tayo gagaling. Pati finances natin, hindi gagaling. Pero pag pinahayag mo ang iyong kasalanan at nanalangin kayo, gagaling ka. Sa kahirapan, karamdaman, lahat ng problema, gagaling sa pangalan ng ating malapay na Jesus. Amen? Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Tama? Pag may kasalanan tayo, wala natin itago, ilapit natin sa mga elders sa church. Ito malaki ang nagagawa ng mga taong matuwid. Lahat naman tayo matuwid pag tayo Christian. Nga lang, iba-iba yung level. Pero yung mga elders na lagi nagpupuri, araw-araw, binigay ang buhay, mataas, sa pangunang malapastor, mataas ang level ng katuwiran. Kaya pag nanalangin, gagaling ang may mga problema, may sakit, gagaling sa pangalan ng ating malapay noon. Amen? Kausap ko isang choir member, isang brother, last week. Matinding sakit niya. Ilang buwan, di siya gumagaling. May pa-pray sa atin. Di siya gumagaling. Sabi ko, wala man sa sinasabi. Natataka ko, bakit di siya gumagaling? Sabi ko, mahal na kapatid, baka may tinatago ka. Nahiya siya, wala siyang sinasabi. Pero yung udyok sa akin ng Holy Spirit, may tinatago. Tinapilitan siya. Sabi niya, Kuya, talagang ganito. Talaga nakagawa ko ng mabigat na kasalanan. Sabi ko, huwag may tago, sabihin mo sa amin. In fact, yung sinasabi ko na patutuo sa kanya ngayon, nagpaalam ako sa kanya kanina. Sabi ko, para mabilis ka galing, hindi ka galing, basta-basta, pag mabigat ang kasalanan. Minsan kailangan sabihin sa madami. Malaking tulong yan. Hindi yan para hiyain ng tao. Hindi, para tulungan ka, para maging mabilis ang paggaling mo. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Ano sabi niya? Yes, kuya. Pakisabi. Isang member ng choir. Nagdurusa sa kanyang pisikal na karamdaman. Sabi ko, ano ba talagang ginawa mo? Sabi niya, madalas ako nagpapamassage. Yung pala, yung mga massage na pinupuntahan ko, massage parlor, ay may extra service. Alam niyo na yun, extra service. Matagal na raw niyang ginagawa. Sabi ko na, mayroong sa lagasan tinatago. Dahil totoo tayong gawain, totoo ang Diyos natin, totoo ang ating pastor, ating mga pastor, walang may tatago. Papalalahanan ka
para hindi ka mapahamak, para magmamala tayo na buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Biblia? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pangalan natin, mahal na Jesus. Marami po yan nangyari. Depende sa magnitude ng ating kasalanan. Minsan, hindi na gumagal ang iba, pero ang bayad ng kasalanan, katawan, pero ang kaluluwa, diretso sa piling ng ating malapiro. Diyan po na sa Biblia. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Romans 6:23. Huling talata. Kindly mga singers, wala na tayong oras. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan, pag Kristiyano na tayo, then, nabuhay tayo sa kasalanan. Pag mabigat yung ginagawa natin at matagal, ang kabayaran yan, kamatayan. Katawan lang. But the gift of God is eternal life. Yung kaligtasan mo, hindi nawala. Yung nga lang, physical natin ang kabayaran. Panalangin natin ang mga kapatid natin na natukso sa sanlibutan. Panalangin natin na sana bigyan pa sila ng buhay para magamit pa sila sa gawain ng ating malapit. Kung sila'y kukunin, walang problema. Nasa piling ng ating malapit. Bayad lamang katawan, pero ang kaluluwa sa piling ng ating malapit. Hindi po magsinungaling ang Biblia. Kaya nga, dito katotohanan, wala kang kalugi-lugi. May pagsubok, buhay, patay, sigurado sa piling ka ng ating malapit. Nga lang, mas maganda kung mabuhay ka na matuwid. Umiwas ka sa kasalanan para mahabang buhay natin. Minamahal, para marami ka pang madala sa gawain ng ating malapit. Marami ka pa masira ng gospel, the power of God, and the salvation, para marami pang kaluluwa ang maging instrumento ka na marami pang kaluluwa. Nagpaalam ako sa kanya, sabihin, kung nahiya ka magsabi sa kapatiran, ako magsasabi siya, yes. Pakisabi. Alam ko, kilala ninyo. Sabi niya, nagdurusa ako, kuya. Matindi ang aking karamdaman. Tumatayo ako dyan, pero palihim, mabigat ang aking ginagawa. Nagpamamasaya ako, pero yung mga extra service, or how many times ginagawa ko. And yet, I'm singing in the choir. Ang bigat ng bayan nila mahal. He's suffering from physical sickness. Nakakaawa. Panalangin natin, sunod na pastor, sana patawarin siya. Pinatawad na siya, nagpili na kami, sunod na pastor. Pero yun nga lang, pag mabigat, hindi basta-basta gumagaling. Gumaling o hindi, pinagpala ka pa rin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ngunit ang kaligtasan, hindi mawawala. Palapakan natin, malapelo. Amen? Kaya ingat tayo, minamahal. Ingat tayo. Ingat tayo sa paglilingkod. Hindi basta-basta. Labanan ang paglilingkod. Udyukan tayo ng demonyo para gumawa ng masama. Kasi gusto niya tayo mawasak. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Dahil ang Kristiyano, a Christian is to live and to die is gain. Hallelujah! Praise the Lord! Akala niya, pag ang Kristiyano na pahamak, wala nang pag-asa. Hindi! Katawan lang yan! Ang kaluluwa, pinagpala na sa piling ng ating malapay. Kaya, kahit may pagsubok ka dito, isin natin na mahal. Dahil ang binigay sa atin na regalo ng Ama na Pinoon, hindi basta-basta. Hallelujah! Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pagpapala, umiwas ka sa masama. Kung nahulog ka minsan, huwag mo nang balikan. Ibabalik ng Diyos sa iyo ang iyong pagpapalang nawala. Ang ninakaw ng Diablo ng kagalakan, pagpapalang material, ibabalik. Dahil ang Diyos, napakabait. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Masakit
ang bayad ng kasalanan. Napakasakit. Sa Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot daw mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya, number 1, nasandatan ni Satanas sa atin, kasalanan. Tutuksoin tayo, pumunta sa gumawa ng kasalanan. Para ipahamak tayo. Pero, ang Diyos natin, mapagpatawad. Pag bumagsak ka, bumangon ka, din mangako ka, Lord, ayaw ko na. Gusto ko na maglingkod. Bibigyan ka ng chance ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Habang tayo mga as we sing this song, for to me to live is Christ, to die is King. Philippians 1:21. For to me to live is Christ gain. English and Tagalog. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo mawit, tinamahan, minsan pa natin pagbulay-bulayan ang kabutihan ng ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Minor. To me, Philippians 1:21. For to me to live is Christ, to die is gain. Minor, please, minor.
ko upang mangarap sa mundo at sa kanya'y inuwan sa buhay na walang hanggan maging sa init man ang araw sa lamig ng hangin at ng ulan at kahit sa tuwing ay lumuluha ay patuloy ko siyang susundin at ang iba'y tumalikod patuloy ako maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pagkinabang kung mamatay sa lamig ng hangin at ng ulan at kahit sa tuwing ay lumuluha ay patuloy ko siyang susundin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang iba'y tumalikod patuloy ako maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pagkinabang kung mamatay maging sa init man ang araw sa lamig ng hangin at ang ulan at kahit sa tuwing ay lumuluha ay patuloy ko siyang susundin. Hallelujah, 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 hallelujah. At ang iba'y tumalikod. Yes, Lord God. Patuloy tayo maglilingkod. Kahit tumalikod, mga minamahal. Kahit malamig ang karamihan, patuloy tayo maglilingkod. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah, 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 Jesus. Pagkinabang kung mamatay maging sa init man ang araw sa lamig ng hangin at ng ulan at kahit sa tuwing ay lumuluha ay patuloy ko siyang susundin at ang iba'y tumalikod patuloy ako maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pagkinabang kung mamatay ang kay Jesus nabubuhay pagkinabang kung mamatay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ayon po sa ating na pag-aralan, mga minamahal, bago tayo dumalangin, bago natin patanggapin natin mga bisita, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon may kalakip na pagtitiis at sakripisyo po, mga minamahal. Kung gusto natin ng pagpapala, mga minamahal, magpapatuloy tayo. Kung gusto natin magtagumpay, mga minamahal, magpapatuloy tayo sa paglilingkod. Ano man nakikita natin, ano man ang ating kalagayan, ano man katitisuran, ano man problema, pagsubok, magpapatuloy po tayo, mga minamahal. Dahil sa dulo po ng ating tinatahak na landasin, sa dulo ng ating mahirap na kalagayan, sa dulo niyan, nandyan ang mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumalangin, ating pong patanggapin na ating mga pinagpalang mga baguhan at bisita. Kayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan niyo po ang mga buhay na patotoo kanina kung paano kumilos ang Diyos sa banal na ministeryong ito na buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na ministeryong ito. Kaya pinagpala po kayo ng ating mahal na Panginoon. Kung paano po kumilos ang Diyos sa aming buhay, kung paano kami pinagpala, pinagaling aming mga karamdaman, nilutas aming mga problema, binigyan kami ng kagalakan, kapayapaan sa puso't kaisipan, mangyayari din po yan sa inyo kapag tinanggap nyo ngayon ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan maniwala tayo sa tinatawag na gospel o yung mabuting balita na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa nagkatawang tao, ipinangako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. Ang pangalan ng Diyos na ito, walang iba, Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal. Dapat maniwala po tayo dyan na si Jesus lamang ang Diyos, wala nang iba. Pangalawa po, pagsisisi. Ang pagsisisi na ating isasagawa ngayon, yung magsisisi na makakaabot sa langit. Yung totaling pagtalikod sa ating makasalanang buhay. Hindi yung ating nakaugali ang pagsisisi. Na magsisisi tayo ngayon, kinabukasan babalik sa ating dating gawi. Pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, ito po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Ito po ay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sabi ng pang-4 na reglamento ng kaligtasan, at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na Santong Espiritu. At kapag sumaatin ang banal na Espiritu ng Diyos, ito na magtuturo sa atin upang ipamuhay yung banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kasi kapag wala po ang banal na Espiritu sa ating buhay, hindi natin kayang ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Dahil ang tao mahina, ang tao na nabubuhay sa laman. Subalit kapag ang Espiritu Santo ay sumaatin, mapagtatagumpayan natin lahat ng gawa ng kaaway. Kaya sa mga oras pong ito, itaas niyo po ang inyong mga kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. At susundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, Diyos. At ako'y naabot ng iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, sa aking isip na marami sa kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Paglilingkuran kita hanggang sa huli at muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Pakisabi po, Amen. Pakibabangin niyo mga kamay at kami po ang manalangin para sa inyo. Dakila, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapay ni Jesucristo. Sa unang dalangin ng aming minamahal ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, kahabagan, pagpalay mo po, mga kaluluwa, lumapit sa iyong palipanan. Patuloy kang mangusap sa kanilang buhay. Kumilos ka po sa kanilang buhay. Mahal na Panginoon, liligtas mo sila sa apoy ng impyerno sa pulang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo na mga liwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabalik po kayo sa inyong mga inupuan. Huwag niyo lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal. Tayo po mga minamahal ay dumako na sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pagkatapos na ating maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi po tayo tugunin sa ating mga pangangailangan. Kung kailangan natin ng kagalingan, ipagkakaloob yan ng Diyos. Kung kailangan natin ng pagpapala, ipagkakaloob yan ng Diyos. Kung kailangan natin ng kalakasan, espiritual,
Kaya pagkakaloob po yan. Ating malapay. Sama-sama po tayong tumalangin. Ipatong ating kanang kamay sa ating ulo kung tayo may mga karamdaman. Ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. Sama-sama natin palayasin ang lahat ng mga yan. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginaganaman ng Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway. Lahat ng karamdaman nagwalang kaway. Abot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demons of high blood, demons of heart attack, cast out right now in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangyarihan. Pangalan ni Jesus, di mo nyo ng mga problema, pagsubok, palalamig, palabaybay, pag-alinlangan, hadlang sa aming mga panalangin, cast out from us in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangyarihan. Pangalan ni Jesus, problem is solved, vices be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang tanda na tayo pinagaling na, nilutas na ating problema, pinagpala na. 3 beses po natatalo ng sabay-sabay ng pagsigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Sincero po tayo mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ating binigay po ang pagkakataon sa ating malapit ordained preacher, Brother Fred. Yes. God bless you, beloved preacher, beloved Brother Mark. Lumahal sa ating mga announcement at yung ating pong supposedly na Barangay Crusade sa darating na Sabado ay postpone po minamahal dahil tayo po ay makikisa sa isang anniversary crusade sa imbitado tayo sa kabaga ng ating Malapino sa isang anniversary crusade sa Malolos naman. And this coming Saturday, andun po kami. Kaya postpone po yung ating barangay crusade sa Candaba this coming Saturday. Sa sunod na po na Sabado. Supposedly, ito darating na Sabado. June 8 yata yun. Kaya sa another Saturday po sa Candaba. Kasi pupunta po kami doon sa isang anniversary po dito sa Bulacan. So, anniversary. Pwede natin mahal pa noon. Kaya, postpone muna ating Barangay Crusade. Pero tuloy-tuloy po ang ating Barangay Crusade. Candaba, then susunod pa mayroon pa. Kaya, antabayan na po natin mga more announcements. Then, salamat sa kapatid natin na nagbigay. Isa po sa mga webcast viewers natin, nagkaloob po ng halaga para po sa Barangay Crusade. Kapatid, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Muli naman na Panginoon, nagkaloob po ng halaga para sa ating Barangay Crusade. Ang Diyos po nakakaalam, minamahal. Ayaw po na magpabanggit ang pangalan, pero kilala siya natin mahal na Panginoon. Nasa ibang bansa siya, pagpalain po kayo ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw pong pinagkaloob para sa krusada, ay magagamit po talaga yan. Kung saan po yan intended, doon po yan makakarating. Amen? Palapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Then, tuloy-tuloy po ating panambahan. Every Sunday, dito po tayo. Every Saturday, every Wednesday and Friday, dito po tayo. San Ildefonso, Bulacan, may gawin po tayo ngayon. Kasabay po dito natin. Every Sunday, Wednesday, and Friday. Sa inuulit yun naman, yung nagkaloob, nagpadala po galing pa sa ibang bansa para sa Barangay Crusade, pagpalain po kayo ng lubusan ng ating Malapinon. Kaya, pero dagdagan po natin naman dahil tuloy-tuloy po yung ating mga Barangay Crusade na mahal. Kailangan po talaga natin ng financial support na mahal. Hallelujah. Kaya yung mga pinagpapala na mahal, huwag po kayo mag-alinlangan. Ibabalik ng Diyos yan sa inyo na maraming beses. Amen? Kaya tuloy-tuloy pa ang ating Barangay Crusade after ng Candaba. Tuloy-tuloy po yan, naman, sa unang dalangin natin mga pastor. At in fact, yung mga naligtas sa Barangay Crusade, nandito po, kasama natin sila ngayon. Yung mga naligtas dati sa mga Barangay Crusade. Na sila ay gumaling, sila ay nagpabautismo, kaya ang kanilang mga paalan nakasulat na sa kanilang buhay. Kaya pinagpala sila. Sino ang ginamit ng Malapinon? Para maidaos yung krusada, kayo ang ginamit ng ating Malapinon. Palapakan natin Malapinon. Amen? Kaya naman, dagdagan po natin yung binigay nating kapatid na sa ibang bansa.
dagdagan pa po natin para po tuloy-tuloy pa po ang ating pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa iba't ibang mga dako dito sa Bulacan. Puri natin mga Pinoon. Pag-pray po natin at special offering, na mahal, beloved, Richard by the Amancio Amper, para sa ating special offering. Puri natin mga Pinoon. God bless you po, beloved OP. Opo, dakila namin mapagpalang Ama. Diyos, magkapangarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamahal na Panginoon Isus. Sa unat dalangin ng mga beloved Pastor Evangelist Willis sa Almeida, mahal na Pinoon kami pinagpapasalamat at pupuri sa iyo, mahal na Pinoon, hallelujah, sa panambahan ng mahal na Pinoon, hallelujah. At dito po yung mga anak, mahal na Pinoon, magbibigay ng may special offering, mahal na Pinoon, extra money, mahal na Pinoon, hallelujah, para sa iyong gawain, mahal na Pinoon, hallelujah. Basbasan mo po, mahal na Pinoon, ang bawat kamay na nagbibigay, mahal na Pinoon, ibalik mo sa kanila makalibong bisis na pagpapala, mahal na Pinoon. At sa mga patiran, mahal na Pinoon, balak magbigay, pero dahil sa kawalan, ikaw pong bahala, magbigay o kaloob na kanilang pagkakitaan o trabaho, mahal na Pinoon, upang sa susunod na panambahan, mahal na Pinoon, sila po yung makapagbahagi, mahal na Pinoon, at sa nagdadalawang isip, mahal na Pinoon, ikaw po patuloy, mag-iusap sa kanilang puso at isipan ng pagbibigay, mahal na Pinoon, sa susi, sa pagpapala, ito isang matalangin sa matamis, magkapangyarang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Isus. Amen. You can show us down, chained together and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord, so give, and it will come back to you. Good guys show us down, chained together and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord, give in love, give in faith, give the joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. Now He'll give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Give pleasure, press down, shake it together and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord from your heart, give your best, look into God and you will be blessed. Don't be sticky and don't be tied, and don't put in the so you, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. God bless you po, naman. Pagpalain kayo ng lubusan. Ating mga Pinoon. God bless you so much. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Preacher, Brother Daniel, tawagan natin sa ating closing prayer. Purihin ang ating mga Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved OP. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Mga minamahal tayo po ay panandali at tumayo o lumuhod. Mga hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. O pa Diyos, mapagpala namin Ama, dakila sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Yesu Kristo, kami narito, Panginoon. Lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa patagumpay, magdaraos, yung banal gawain sa araw na ito, yung pinagbalat ng isan, magmula sa pag-IMC, sa mga pag-awitan ng mga joyful at solemn songs, pagpadama mo, na yung matamis, banal na presensya, na siyang aming kagalakan, kalakasan, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, salamat sa aming mga beloved brethren, Panginoon, hallelujah, pasalamat, hallelujah,
sa iyong banal na harapan, mahal Panginoon, nagsilbing kalakasan, mahal Panginoon, nagsilbing inspirasyon, revival ng aming pananampalataya, O Diyos. Salamat sa lahat ng mapapuring awitin. Alay yung mga beloved choir, mahal Panginoon, na nariyan ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong matamis, banal na presensya, mahal Panginoon, magiging sa pagpaliwanag, sa pagbibigay, sa lahat ng mga anak, O Diyos, matapat, ang bigay ni 10 bahagi kasama mga handog. Salamat sa walang sapat silid kalalaghang pagpapala, mahal Panginoon, ay pinagkaloob. Higit sa lahat, mahal Panginoon, ang ebanghelyo ng kaligtasan, siyang aming pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, siya'y kaliligtas, ikatitibay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa mga ebanghelyo, mahal Panginoon, dala niya mga ngaral sa araw na ito, mahal Panginoon, hallelujah, at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, patuloy mo, O Diyos, pakaingatan ng bawat isa, ilayo sa lahat, mga disgrasya sa kuna, sa aksidente, pagkos pala tuwingin nyo, na malwalhati sa mga kanya-kanyang pansamantalang tahanan, O Diyos, sa lahat ng aming mga beloved brethren, mahal Panginoon, hallelujah, sa aming, sa lahat ng beloved in-laws, mahal Panginoon, ng grandchildren, great-grandchildren, ng iyong lingkod, ng aming beloved pastor, mahal Panginoon, hallelujah, para tingin, malwalhati ang bawat isa, at sa araw ng Miyerkules, ibalik, mahal Panginoon, ang bawat isa upang patuloy ka namin sama-sama papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ay aming samot panalangin sa unang pagluhod na langin, aming ginagalang mga pastor, Willis Almeida, ang iyong propeta, huling propeta sa aming kapanahunan, sa matamis, makapangyarihan, pangalan ng aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Amen and amen. God bless you, minamahal. We love you so much. Oh, dearest Jesus loves you more.